may buntag again to our Vice Mayor, Wikwikoy, councilors present, Ayan Uy, Randy Ong, Derek Shaw, Michelle Sweet, Ramil Limbong, department heads present, Mamayda of the DILG, kanadinig ng buntaga, may buntag ninyo. Labaw na sa ito mga kauban sa BGMP o sa Bureau of Fire, BGMP o sa Bureau of Fire and Protection. May buntag din yung tanan. Well, ako lang sa isa-isa ito mga nahitabo last week. Medyo siguro makita ninyo nga wala ko sa flag ceremony last Monday. Last Monday, no, nakikita ko ni DSUD Secretary Jose Ramon Aliling, no, aron masiguro ang housing assistance nato din sa Iligan para sa ato ang mga basyang survivors and eventually magamit nato in the future. No, instead of 50 kabok modular shelter unit o kanang ilang itukod temporarily, ilang iyang ipatasan, iyang gihimog 100 kabok, so para magamit nato sa Iligan. So kanisya sa manisya mga modular houses, shelter units. Kanisya ay mahulog ni siya temporary, no, nga temporary kapuyan dayon in case na naay calamity may tabo. Example na ay sunog, dating kabalhinan. Example na ibaha, dating kabalhinan ang mga residente na affected. So nag-promise siya initially 50 from the regional office and i-increase niya 100. From the 200, I was asking siya 100 lang kasi wala kaming budget. So, usa na sa among na-discuss, ang ikaduha na ato among na-discuss is eventually unsang long-term solution nato aning mga problema. No, labaw na sa itong mga kaigsunan na nagpuyo sa mga kaning gapuyo sa kaning mga sa kaning nga area. No build zone, danger zone, sa padiha nga murag o katong mga walay klarong balay. No, walay klarong balay. Among na-discuss, no? Take notice, Ma'am Tata. Among na-discuss ang katong eventual reclamation sa kanang portion between the coastal road and the former kanang shore, no? Shoreline sa Iligan. So, ato man ang i-reclaim, the plano man tayong ma-reclaim, but we have to undergo a process through the DENR. So, ako ni siyang na-mention siya, and itubag siya nga, he fully supported this endeavor. So, kung mas mining mabutang, pakahimo ka ng moto akong giingon ni Ma'am Elsa, na atong planohon nato daan kung ingon niining mga ato mga kanang mga kaigsunan no nga gapuyo sa mga luna nga dili ilahak. Eventually we can ask the national government for help. Labaw na pagtukod o mga 4 PH na program nila. Possibly mga tenement, no, tenement apartment nga mo ilang kapuyan para di po sila mawala, no, sa lugar kung access sila nanginabuhi. So mo na siyang among nag-discuss, usa na siyang gi-discuss. And lastly, ang ikatulong topic na among gi-discuss, actually, unsaon na to pag-settle sa property sa NSC na gigamit sa local na government na dito gitukod ang GK, kanang Bayanihan Village. Remember, ang property sa GK, no, dili na atua. Property na sa NSC, hantod karon wa pa mabayre sa syudad sa Iligan. O wala pa mabayre sa national government. Kaya ang transaksyon niya na sa panahon ni Pinoy, no, Presidente Aquino,
ang nag-transact niya na si former DILG Secretary na si Robredo. O sa man na after a while, na-aksidente man siya, namatay. So, wala ma-follow through. No, wala ma-follow through, wala ma-action sa national government kung kinsa gay mo bayad. So, together with Attorney Danny Concepcion, so niadto mi dito kang aliling, at the same among gipaabot siya, ingon siya nga, amo na ng responsibility karon sa disod. Unlike before, nga wala ma-identify o klaro kung kinsa na government agency amo in charge niya na. So, unlike before, for example, katong DSWD, naghatag sila CSAP sa atua, karon under na siya sa disod, no, kana nga program. Padayon ta, before that, napunta dito ang NHA General Manager na si Tobentay na muy amo po i-discuss yung madugang housing project para itong lokal ng gobyerno aron mas daghan pang matagan o permanenting o permanent housing. Dayon, beforehand, atong Saturday di ay, together with Friday, together with Attorney Padilla dito midaan Friday, nag-meeting ni kang Danny Concepcion sa ubat ang PESA, Philippine Economic Zone Authority, na director na si Director General Tereso, no, Panga. Siya ang bagong Director General karon under sa administration ni Marcos. So kasorya nato siya kabahin unsay pwedeng mabuhat sa PESA sa Iligan. Kasi PESA can ang PESA pwede mo expropriate sa property. Usahon na lang dayon ng investment ikan sa iyang opisina. Well, nastoryahan na mo nga bakit pwede ang National Development Corporation, National Investment Corporation, mo fund. But, well, sometimes we also doubt kung nabay kwarta ni. Then we also look at Maharlika Investment Corporation, passing po mo, interesado sila mo fund ni. So we're having another meeting to further venture of possible kanang mga development din sa ato. But nevertheless, nang ningkamot po ko personally, no, ako gitawagan ang staff ni Ramon Ang, kung pwede ba makabisita sa iya pohon, makaschedule ba sa iya, basi interesado po sila musulod o diligan. And I also called up Aboitiz, no? The manager of Filmico, na kung pwede, kasi interesado sila for economic state investment in Iligan. Ingon siya, iya daw storyahon ang iya mga uyuan. And then, ato kong itawagan ang opisina ni MVP na Basigay, no? Basigay, kani mga dagkong negosyante din sa atong nasod, Basigay, interesado sila. No, kasi mas para kanako, no, mas nindot ng mga local investors, local mga business people, rather than inviting foreigners na wata kay balo kung si tuyo. No, like what we have experienced before, Malaysian ang nag-invest din then ang tuyo today, i-flip, no? At kwarta sila, ila na po na yung ibaligya. So anyway, muna so far ang development, no, niyaning mo atong ihok sa Manila. That's why wala ko atong Monday na flag ceremony last week. Niyatong March 6 of 2026, doon na kita ipirmahan ng memorandum order, no, number 49 series of 2026. I-declare na to ang March 6, 2026 isip Women's Free Day sa Tibok Iligan. Sakto ba? March 6 ba to? No? Hayahay kay mga ladies. Apil in tao ng mga private sector na sige pag-text. Pangutana kung unsa man. Apil ba may? Ingon ko, di ko kapugos sa inyo Pangutana ang mga tag-iya sa inyong mga negosyo.
o tag-iya mga managers sa inyong mga companies kung apil ba mo dili. Kay kani mga usahay, kay mga hangyo na itong ordinansa at tuara ni, no, hangyo naman di man puinog sanay. Kay for them, usahay, if you allow the women to be, allow them to go out for free day, pasabutan na imo silang sulduan. No, libre na ay sweldo na maka-enjoy sila sa ilang adlaw. Anyway, kung na ito gitubag sa ila ha, akong pangutana sa mga mga women o kababayan nato din nag-enjoy ba mo sa inyong adlaw? Usbo na to sunod semana? Usbo na to? Gusto mo? Okay. 4 days na lang atong trabaho. Basig sunod semana, 4 days na lang. Kaya na may memorandum. Na memorandum ang presidente, instead of 5 days work week, 4 na lang kaadlaw. Pero patasan ang oras. Ato panastoryahan together with the department heads kung sa atong action ni Ana. Abi ninyo, libre na po mo, no? Abi na po sa mga kababainhan, libre na po sila laag-laag. Dayon, natay hangyo, natay memo nga mo gawas po, no? Atong hangyo ng tanan na to save on gasoline, fuel. Kaya dili basta ang presyo karon, halos ang projection magdoble ang presyo. So kung magdoble ang presyo, ang atong budget for the year, tunga lang tuig, hurot na. So kinahanglan yun ta mo save ini. Kinahanglan mo mo control ta. So pasensya lang. Kaya ba, sa kumanin na mo pag-servisyo, pag-obos tuig, end of the year, wala, hurot na itong budget, wala tayo trabaho, kaya di naman nakagawas. Taon man, no? Let's hope na umahuman na ng gira, medyo mubarato na po ang presyo sa crudo, fuel. So, kagahapon niya based on feedback from Rene Padilla, tayo around 5,000, 5,000 ka mga tao na ni-appeal sa International Women's Day activity. 5,000 participation from the different departments and offices, mga NGAs, mga NGOs, at mga barangays. Nakoy donation drive ang ilang gibuhat para sa used clothing, medicines from Co-op and cash. I-turn over na kagahapon sa DRRMO. Ang cash lang ang pangutana kung naresibuan ba, no? Naresibuan ba ang cash sa CTO? Kung cash man gani, klaruha kung pila. So far, I think we have around, di ko kibalo, as of Saturday, nanghatag to si Mayora, Okinlay, no? O additional, naghatag 100,000, may 20,000 from the 8th Infantry Brigade sa Philippine Army gikan to Kidnon. So mauna siya so far, no, ako tanaw na pila nang total tanan murag more or less na siguro sa mga 500 kapin, 5 million kapin. Ako tanawon ang last report ni Attorney Badillas, ang imong last report, 5.2 million, 5,213,143 pesos and 43 centavos plus 120,000 pesos. So at least no, nata additional aton lang ning planohon unsaon nato pag-distribute sa mga nabiktima sa Basyang. Aton lang klarohon no, usay ito lang klaroon sa distribution sa mga relief goods. Ay makita sa uban, labaw na mag-post sa social media na naigipanghatag ng mga toolkit. Itawag nila house kits ba na? Toolkits. Basta nga na,
mingon yung ubang barangay nga wa kadawat. Ano wala may amua? No ngano na amin dito speakers. Ato lang klaro no dili mo guni sa tanan dungan-dungan mga no so kung say available at pagawas no intention of whatsoever. No ato lang ani is ma-distribute og insakto, pa-distribute dito sa mga mostly no ang target ini katong mga affected o katong totally o partially nga nawas out katong with the kit gikan sa OCD. So nauban may kaldero. Ingon po kuban nga ngano wala man may kaldero. Ato klarohon lang no dili man ni collection of di man ni angay kolektahon ng ato mga relief goods. No kay unsa na I hope kontento ta. No kontento ta at usahay di lagi nato mapunggan no unsay nasa hunaw na tao na gusto mangyud nga dapoy ilaa. So dili nga na kadali no considering na taas ang period na ikan sa pagsugod hantod karon naga po igapangabot. So ang kabuhaton sa tong gobyerno i-release lang dayon no i-release dayon kung kinsa tong kakinanglan anang panahona. I hope makasabot ang tanan no para walay mga gubot. By the way, natin cash donation ang gihatag po diay sa ikan sa Misamis Oriental Filipino Chinese Chamber of Commerce. I don't know kung na-appeal na ba ito sa 5.2 pero naihatag nila na worth 700,000. Padayon to sa report na itong March 9 na March 5 natay gikasal nga 105 ka mga paritan no atol ni unta sa sala ng bayan sa February 14, 2026 pero wala madayon na phone. So atong March 5 natong gibuhat para ni sa observation sa pagkaulog sa 36 civil registration month no pinanguluhan ni Attorney Martil no ang atong department head who is not present today. Sakitan man. Anyway, nikita ko ng DSWD office, no? Central office, ikan Yunis Manila, aron mas tukan ang pagpalingkod sa Project SAFE or kanang systematic action for the empowerment against USAID. Ilag yun gitutukan ng USAID, no? Considering that illegal is considered as a kaniyadto as a hotbed no sa cases against online sexual abuses but karon murag haulog ang iligan ng success story no, sa pagkontra o sa ektato. Dayon nanong bibisitang DSWD inialang sa validation of local efforts, technical support of national alignment. Klaro ni natuon po na sila sa TUA as well as kita nagtuon po sa ilang mga ginabuhat. So, pinagi sa Project SAFE ang mga survivors karon kani wala ni na makadawat na og mga long-term educational assistance. Like for example, 3,000 na quarter para sa mga elementary learners, 5,000 para sa high school per quarter, no, and 8,000 para sa mga college kanang gapuang vocational technical courses. Bigbisita sa ang CCF, nagsabot na sila with the ICDRRMO kung saan nila ihatag ang 15,000 sa mga relief box dili sa iligan. Wala ko kung exactly when, but ila po nang ihatag. Same with kaning Chuchi Foundation na mga actually kaning foundation is a Taiwanese foundation, a Buddhist foundation. Ako kay ni siya every time nga naay mga calamities all over the world na nagkreate mga programa no nga pagtabang sa mga tao. Before sa Sendong naghatag ng sila bugas una sa mga biktima, karon same thing paghatag niya po sila bugas. So ang siyempre medyo limited, so kinanglan ni ma-identify o klaro kung kinsay mga tagaan. So
At sa Sabado, ako na ning isulti may 100,000 gikan kang mayor sa Ipansugong, Bukidnon, and then another 20,000 from the 18th Campaign Division. So, ora na siya itong report karon. Salamat kaninyong talan. It's already 8:51. Thank you very much sa inyong presensya sa atong flag ceremony kada Lunes. No, may buntag, mo-update lang ta sa atong work schedule phone. Depende sa outcome sa meeting sa kapital. Salamat o may buntag. Tanan, padayon, attention. Ilinan.